Ang tunay na sukatan ng isang bayani ay hindi ang kanyang tagumpay, kundi ang kanyang puso. Magandang araw sa inyo! Kumusta kayo? Ako pala si Teacher Russell, ang inyong magiting na lingkod at gabay sa paglalakbay na ito. Narito naman tayo sa isang bagong yugto sa pagtuklas at pagkatuto mula sa mayamang pamana ng wika at politikang Pilipino. Makakasama niyo ako sa 4 na araw na pagkikipagsapalaran sa kaalaman. Kaya, gawing komportable ang mga sarili, ihanda ang ballpen at papel at hayaan ang diwa na maglakbay sa mundo ng karunungan. Bago tayo magsisimula, ay may iilang bagay tayong pagtutuunan ng pansin sa aralin sa loob ng 4 na araw. Una, pag-aralan natin ang ilang matatalinghagang pahayag na kadalasan nating maririnig at mababasa sa paligid natin. Sa aspeto ng panitika naman, ay masisilayan natin ang mundo ng kadakilaan at kagitingan ng isang bayani mula sa tulang kasalaysay. Sa panig naman ng gramatika, ay pag-aaralan natin ang 2 uri ng pang-abay, ang pang-abay na panlunan at pamanahon. Bago tayo dadako sa bagong aralin natin ngayon, gusto ko munang sariwain ang nakaraang aralin. Naaalala niyo pa ba? Ano nga uli iyon? Tama! Ito ay ang alamat. Tingnan nga natin kung naaalala niyo pa ba ang katangian ng isang alamat. Idadaan ko ito sa isang maikling pagsusulit. Sabihin niyo kung ang mga sumusunod na pahayag ay tumutukoy sa alamat o hindi. Una, ito ay karaniwang katang-isip lamang o maaari na manghango sa tunay na pangyayari. Kung ang sagot niyo ay tama, mahusay. Tama ang wastong sagot. Pangalawa, pinagmula ng isang puok, halaman o punong kahoy, ibon, bulaklak at iba pang mga bagay ang karaniwang paksa nito. Magaling! Ang wastong sagot ay tama. Pangatlo, ang hayop ang kadalasang nagsisiganap bilang tauhan dito. Kung ang sagot niyo ay mali, napakahusay. Mali ang wastong sagot, sapagkat ang katangiang ito ay makikita lamang sa pabula. Pang-apat, pawang mga makatotohanan at kapanipaniwala ang mga pangyayari sa alamat. Kung ang sagot mo ay mali, tamang-tama, sapagkat kakikitaan ito ng mga imposibleng pangyayari na hindi makikita o may paliwanag ng lohika o katwiran. Panlima, mababakas dito ang magagandang kaugaliang Pilipino. Ang sagot ay tama, sapagkat isang uri ng panitikan ang alamat. Hindi may pagkakaila na sinasalamin nito ang mga kaugalian ng lipunan na kinabibilangan nito. Oh, tumpak ba lahat ng sagot niyo? Mabuti! Laging tandaan na isang alamat ay isang uri ng maikling akda na katang-isip kung saan nagbibigay ng paliwanag sa pinagmulan ng mga bagay-bagay gaya ng mga halaman at hayop, natural na fenomena at ngalan ng lugar. Kadalasan, ang kinalabasan ng mga pangyayari sa isang alamat ay maaaring dulot ng gantimpala o parusa ng kalikasan o bathala sa ugali ng tao sa lipunan. Nagtuturo din ang alamat ng mabuting asal at pakikitungo sa kapwa. Malinaw na ba? Magaling! Napag-aralan din natin na upang akit-akit basahin ang isang akda ay mas mainam na gumamit ng matalinghagang pahayag. Sa puntong ito, subukin natin kung mahuhulaan ninyo ang mga sumusunod na matalinghagang pahayag. Una, ang pahayag ay matatamis na ngiti. A. Nagpapakita ng kagalakan. B. Palakaibigan sa ibang tao. Kung ang sagot mo ay A, mahusay! Ang wastong sagot ay A. Nagpapakita ng kagalakan. Pangalawa, masama ang loob. A. May galit o puot. B.
masama ang pakiramdam? Ang tamang sagot ay A. May galit o puot. Pangatlo, ang huling pahayag. Pagsira ng takdang oras. A. Hindi pagsunod sa itinakdang oras. B. Nahuli sa pagdating sa nasabing oras. Kung ang sagot mo ay A, mahusay! Ang tamang sagot ay A. Hindi pagsunod sa itinakdang oras. O, ilan ang nasagutan mo ng tama? Lahat? Mahusay! Pinupuri kita! Dahil napagtagumpayan ninyong pag-aralan ang alamat bilang isang akdang pampanitikan, ay maaari na tayong dumako sa isa pang uri ng akda. Handa na ba kayo? Nakakita ka na ba ng singsing at sandatang naging sundalo? Nasubukan niyo bang sumakay sa bangkang nakalambitin sa kadinang ginto? O di kaya'y naging immortal dahil ang kaluluwa mo ay isinilid sa bote? Di ka panipaniwala, di ba? Pero, ang lahat ng mga ito ay matatagpuan sa mundo ng epiko. Epiko? Ano ang isang epiko? Ang epiko ay isa sa mga pinakauna at pinakalumang panitikan na halos kasabay na lumitaw sa iilang kabihasnan sa daigdig. Ang epiko ay mula sa Ingles na epic, na hinalaw sa salitang Griego na epikos, na ang ibig sabihin ay salita o awit. Karaniwang patula ang mga epiko, kung saan ito'y isang mahabang tulang pasalaysay. Ang mga epiko ay tungkol sa kabayanihan ng pangunahing tauhan na karaniwang may katangiang maladiyos. Nakagagawa sila ng mga bagay na hindi kaya ng karaniwang tao, gaya ng pagbubuhat ng bundok, paglipad, o nakatatakbo ng simbilis ng hangin. Hindi katakataka na ang epiko ay nagtataglay ng maraming bagay na sa imahinasyon lamang umiiral. Sa pandaigdigang antas, may iilang mga tanyag na epiko na naging haliginan ng panitikan gaya ng Iliad at Odyssey ng Gresya. Hindi rin tayo nagpapahuli. Ang Pilipinas ay may mayaman ring koleksyon ng mga epiko. Iilan sa mga ito ay ang Bidasari, Maharadaya Lawana, at Biag ni Lamang. Bakit kaya pinag-aralan ang mga epiko? Alalahanin natin na ilan sa mga panitikang ito ay mula pa sa sinaunang panahon at sinasalamin nito ang tradisyon, kaugalian at pamumuhay noon. Kapupulutan ito ng aral at inspirasyon upang mamuhay ng marangal at dakila. Sa pangkalahatan, upang madaling maalala ang kahulugan at katangian ng isang epiko, tandaan lamang ang mga sumusunod. E. Ekstraordinaryong pangyayari na pawang kababalaghan at di kapanipaniwala. B. Pagsalaysay sa paglalakbay at pakikipagsapalaran ng bayani. I. Isinulat sa patula na paraan. K. Kabayanihan at pakikipagtunggali ng pangunahing tauhan. O. Oral o pabigkas ang tradisyon nito. Ngayon ay tiyak na alam na ninyo ang kalikasan ng isang epiko. Tama ba ako? Mahusay! Ako ay lubos na nagagalak at inyong naunawaan ang aking binahaging kaalaman. Ito po muli si Teacher Razel, ang inyong kasangga sa pagtuklas ng panitikan na puno ng hiwaga. Magkikita-kita muli tayo bukas. Paalam!